This is it, politics. Latest bihis ng showbiz. Blind item! Silang mag-aatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that i-respeto mo yung programa namin. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Yes! Welcome! Welcome to your show. Oh my gosh. Oo, no. Patuloy na dumadami yung mga subscribers natin. Patuloy na marami nagmamahal sa atin. Dito sa kanilang dating tambayan, ngayon ay inyo ng pangalawang tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na handang-handa na sa kanyang mga political views ngayong araw ng linggo, Nanay Jobert Sokal dito. Good luck. Siyempre, Direct Chops Manansal. Oh my gosh, no? Siyempre, we'll talk about the latest and the hottest, no? Para sa ating mga OTJans na nagmamahal sa atin at siyempre, mahal din namin kayo. Sa mga nagbabakasyon ngayong long weekend dito sa Pilipinas, naku, ihanda nyo na ang maraming bagay ngayon. Kahit isang platitong Manila at isang tubig, okay na. Habang nagkukwentuhan tayo. Ayaw mo ng beer? Pwede din, right? Yes. Kaya diretso na tayo sa una nating segment, ang This is it, politics. Diba, early this week, diba, or mid this week, diba, na-apprehend yung dalawang kasamahan ni Mayor Alice Guo sa Indonesia. Si Cassandra Leong na top na yung isang head ng Lucky South 99 at saka itong si Sheila Leal Guo, 'di ba, ang believed sister niya na of Filipino lineage, no? Filipino citizen daw. But si Alice Guo na kasama nila sa Indonesia ay nakawala. Hindi nasama doon sa mga nahuli. In short, si Alice Guo is still in Indonesia. Within Indonesia na hindi pa raw nakakalabas ng bansang yon, kaya nakamanman doon na ating ibang authorities, no, kasama sa in cooperation with the Indonesian immigration officials na binabantayan siya doon kasi kailangan talaga siya extradite sa Pilipinas. Nakakalungkot naman. Parang ang dalawa o tatlong ganito na sobrang sumikat dahil sa kasong ginawa nila at sa mga ginawa nila dito sa Pilipinas ay nakaalis pa rin ng bansa. Oo, kasi 'di ba, sabi nga nila, 'di ba, last lumabas sa kanilang information sheets, no? At saka meron yata sila pinangahawakan ng mga ebidensya that si Alice Guo under cohorts, no, ay fled Manila to Kuala Lumpur. Una to Sabah, no? I don't know kung to Sabah, tapos Sabah to Kuala Lumpur. Backdoor ba to na? Backdoor exit daw ito na 'di ba tatlo lang naman daw major exits dito, yung western part, yung Mindanao at saka sa isang ibang exit sa Luzon. Tatlo lang daw yan. And I'm sure sa backdoor exit ng Mindanao ito nakaalis kasi papuntang Sabah, kasi pwede siyang sumakay ng regular boat. But from Mindanao, kasi open yan to Sabah. To Sabah naman, to travel to Kuala Lumpur, madali na yon. So may mga passports naman silang dala. Tapos from Malaysia, from Kuala Lumpur, Malaysia, on July 18, nandun siya. Lumipad naman ito papuntang Singapore. Tapos nung July 28, kasi July 18, andun siya sa Kuala Lumpur. Lumipad siya ng Singapore that day. Tapos ang kanyang parents, yung parents niya, ang nagaling sa China, lumipad ng Singapore on the 28th of July. Nasabi nang wala siyang nanay. Na yung yaya niya, ang nanay niya. Kasama niya doon si Sheila Leal Guo, ang kanyang sister, tsaka si Cassandra Leong, na ang alam natin ay girlfriend ng kanyang kapatid. So nag-reunion sila doon sa Singapore. Nag-enjoy, nag-party. Oo. Malaya na tayo! Akala nila. So after that, they flew to Indonesia. Ito si Cassandra, si Sheila, at saka si Alice Guo. Ba nakita, pero kasi from Kuala Lumpur, kasi may nakita silang video na si Alice Guo ay
may kausap na babae na pinaniwalaan na lang si Cassandra Leong. Talagang siya talaga yung sa video while waiting for the flight to that time to Singapore. Okay. So in short, recently lang nahuli si Cassandra Leong at saka si Sheila Lial Guo ng immigration doon sa Indonesia and to be flown here to Manila. I'm sure andito na yan. Andito yan by then, no? Kasi sa Tuesday may Senate hearing. Ipipresent na sila ulit doon. Senate hearing na naman, no? Parang hindi na ako actually. Alam mo, problema kasi sa atin, ang problema kasi sa atin dito ay hindi natin alam kung sino ang mga nagpa-facilitate ng Kalamat Travels na ito eh. Bakit nakakalusot sila? May mga people believe na syempre may mga officials ng government nakakontsaba nila. May mga, alam mo yun, mga authorities na nababayaran nila. Kaya kung bakit sila nakakalipad, nakakaalis. Pero kung isipin mo, kasalanan din natin ito in a way. Kasi, di ba, naalala mo yung first hearing pa lang, we were told a bunch of lies by Mayor Alice Guo. At alam nilang nagsisinungaling na siya. Hindi nga nila kinakontempt, sinasite for contempt sa Alice Guo kasi gusto pa nilang makakuha pa ng information. Di ba? Para at least maramdaman na Alice Guo na hindi pa rin ganun ka-harsh sa kanya ang Senado. At the second time na napatawag ng hearing, hindi na sumipot because ang feeling niya ay masyado siyang na-stress because siya ng mga medical conditions. Because of that, she felt she was harassed, di ba, by the senators. Eh kung totoo naman, because kasi she was telling lies. That's why nakaka-stress talaga yun. So that time pa lang, alam na the fact na hindi na sumipot, dapat that time pa lang ay gumawa na sila ng mga aksyon, mabilis ang aksyon para maiwasan ang pagtakas. Diba? Kasi hindi naman na pwedeng pigilan sila Alice Guo at saka itong mga kasamahan niya na umalis ang bansa because wala naman silang whole departure order. Because wala silang whole departure order kasi wala silang criminal case. Wala silang criminal case. Despite of all the things that happened in the Senate, by warrant of arrest sa Senate because for not appearing. Just that. Just that. At hindi naman sila batas. Talagang hindi sila ang korte. Kung ang korte nag-issue ng desisyon, pwede ang korte magbigay ng court order as pag may kaso na sa korte, pwede sila ang korte magbigay ng desisyon doon sa BI na magkaroon ng whole departure order. Eh since wala naman silang kaso pa kasi hindi pa sila nasampahan that time, ay pwede sila tagang umalis. Ang lungkot. Oo. Na ang lahat ng mga ito na sa lahat ng mga hearings, lahat ng ginagasos ng hearing sa Senado, lahat ng mga ina-expect ng tao, lahat ng mga binubulatlat ng kung sino man sa Senate ng mga katotohanan at mga kasiraan sa mga tao pero wala naman palang kaso. Para mauwi lang sa wala. Mabuti na nga lang nahuli na si Cassandra Leong because malaking issue din yung sa Porac Porac Pogo na yun. Pero ito you cannot even consider her a fugitive because walang criminal case filed against her. Nagkaroon ng kaso pero wala pang decision. Bakit kaya walang ganun? Ba't hindi agad na-filean? Mabagal eh. Alam mo, I don't know kung I don't understand minsan. Sa ganito mga pagkakataon, dapat pinaandar na nilang emergency powers nila. Dapat nagkaroon ng expedition sa kaso. Na-expedite itong kaso na ito, pwede naman. Speedy trials. Alam mo sa Amerika, nag-request ng speedy trials, alam mo, every day, hearing. Ganun sila ganun sila kakabusisi. Dito sa atin, napakaluwag kasi. Kaya, hindi mo masisi. Siyempre, sa Alice Guo, if I were also in her shoes, I will fly. Bakit hindi? Diba? Ba't ko susuko ang sarili ko? Diba? Sa alam kong ikasasama ko, baka ano ba mangyari sa akin dito, diba? At saka yung sasabi na freeze na may accounts niya, hindi niya magamit yung whatever pera niya siya. No, ang pag-freeze na account was just reset, 2 weeks ago. Siyempre, before that happened, bago mag-freeze ang account, marami na na-withdraw yun. At naglagay account sa ibang pangalan at pwede niyang withdraw sa kanya ATM or whatever para to keep her going. Yun ang problema dyan. That's why Alice Guo is still at large, no? But he's not a fugitive. She cannot be, hindi siya pwede describe as a fugitive kasi wala siyang kaso. Kung hindi pa sa lookout nun sa lookout bulletin,
wala man mangyayari. Wala, kasi- Maaaring nakatakas na sila. Oo, kasi kung sa lookout bulletin na talba na yung na timbre na, andito nga sila, lilipad sila papuntang Kuala Lumpur. Hindi naman na pwedeng pigilan yan eh. Kasi walang whole departure, pero malalaman na nila kung saan pumunta, kung saan sa kanyang aeroplano. At tsaka pala sila maglalabas ng court order. Hanggang ngayon yata, wala pang court order eh. Wala pang court order. Sa dami ng mga hearing po dyan sa Senado, sa sobrang dami ng mga bagay na nalaman namin tungkol sa kanila, Nakaka-frustrate. hindi nga ako makapagsalita ngayon kasi parang, syempre, I am thinking, para saan ba talaga ang aid of legislation na ito? Oo, kumbaga, nagmumuro-muro lang kayo dyan. Alam mo, ang ganda na nga ng panimula ni Senator Gatchalian at Senator Hontiveros. Yes. Ang ganda na, ang linaw. At saka, we're really here to protect our countrymen, our country na binababoy, binabasto sa mga dayuhan. At klarong-klaro na yun eh. Bakit nyo pa pinakawalan? Bakit nyo pinabayaan? At di ba, sayang yung mga Intel funds, no? Yes. Ng government. Maliban sa Senate inquiry ito that para makalaya. money. Makatakas. Yeah. Naalala mo, there were times may nagsabi na sa Alaminos, Pangasinan, nasa Malolos, sa San Jose del Monte, kung saan-saan tinuturo ng mga lugar, may Palawan At Indonesian may pa ang Iloilo. nakahuli, Nay. Yeah. Tayo Imagine hindi. mo, sa Indonesia pa nahuli at saka with the help of the Indonesian government. Pero dito sa nating bayan na hindi natin mahuli kasi nga ayaw niyong hulihin because iba dyan nakatanggap. I'm sure, no? I may not confirm. Ano pero yan, Nay? obvious, nakatanggap Tanggap na. ng pera. Siyempre, o di ba sana all? Diyos ko, gusto mo pang koy, pera ng pogo. Di ba alam mo yung ganon? Yeah, So, mahirap na magsalita, Nanay. Pero Mahirap. syempre, hindi mo maaalis na mag-iisip ka na ganon. yes, totoo naman di ba? Lahat na tayo nagkakaroon ng duda. Oo. Like yung diversionary tactics ng kanyang abogado because the lawyer is so good. Magaling na lawyer si Stephen David. The fact na napatakas lang kanyang kliyente at ang galing niya, kumbaga, sabi nila, dapat ikulong si Stephen David. Alam mo, hindi eh. Ang tinatarget niya rito sa Alice Guo, mahusay yung abogado niya. Tapatan nyo. At saka, Nay, sinasabi na Oo. justice delayed is justice denied. Totoo yan. Di, pinatawag nyo sa Senate si Stephen David, tsaka ginisa niya ng ginisa para malaman lang ang information kung nasan sa Alice Guo. Meron pang kesyo, nandun daw sa San Jose del Monte, sa isang law office, hindi bumaba ng kotse, napadala lang ng ID, pero sa Alice Guo daw na sa kotse, kasi napanotaryo. Alam mo, maraming diversionary tactics, no? I'm sure pakawala din ng mga ng grupo na Alice Guo yung sasabing abogado si Attorney Galicia. Forgive me. Pero ang tingin ko dito, parang pakawala sa Attorney Galicia para i-divert ang attention ng authorities that sa Alice Guo is still in town. When in fact, she's already gone. July 18 pa lang. Yun, mga OOTians, kayo, may mga masasabi ba kayo dito? You can comment anything that you have in your head dahil alam natin, nababasa na tayo. Na i-consider na ang boses na meron tayo. Alam mo, tsaka nakakatuwa, at least ibang ating mga authorities, no? Mga authorities natin na who were hunting for Yes. Alice Guo, yung karamihan dyan ay totoo at sincere sa kanyang trabaho. Pero political will. Yeah. Oo. Pero yung may iba lang talaga na malalakas, matataas, na I'm sure politiko yung iba dyan, at saka matataas na mga general, na kakutsaba nitong pogo na to, kasi siyempre malaking perang involved, ang tumulong talaga sa grupo na Alice Guo na makatakas. Kasi baka maraming pangalan ang malabas na, Nay. Ay, sabi nga ni President Marcos, si PBBM, sabi niya, heads will roll. Alam mo talagang ibibigay na yung full force of the law para mahuli sa Alice Guo at saka mananagot ang dapat managot. At papangalanan daw nila kung sino yung mga tiwaling opisyal ng pamahalaan o otoridad na kasangkot dito sa pagtulong kila Alice Guo. Sana ASAP. Oo, sana gawin natin. Yan. Agad. Diba? Ito po si Jobert at Chops, nagugulat. Charot lang. Yan. Ay, nako. Hindi lang yon ha? Hindi lang sa Alice Guo ang pinag-uusapan. Pero this bago week. yan, sa mga nanonood pa lang, subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang po yung notification bell din pagkatapos nyo mag-subscribe. Dahil dumadami na po tayo. Para ma-update kayo sa mga latest videos namin, ba ayaw nyo ng gano'n? Wow! Ganun daw. Oh. Yan. Anyway, di ba, kasabay nitong Alice Guo na ito, ay talagang naloka ako sa Senate inquiry tungkol sa budget hearing ito, actually. Daming Senate hearing, no? Oo, dami. Diyos ko, everyday di ka maubusan. Diyos ko, lipat-lipat ka lang. Parang teleserye na lang, eh, no? Grabe, oo. Eto ngayon,
ngayon, nakakatawa, the Senate hearing on budget, no, ay syempre is chaired by Senator Grace Poe. Tapos on the floor, isa sa mga parang nag-aayos talaga nito, parang siya talaga parang in charge din para for the interpolation ay ito si Senator Riza Hontiveros. Incidentally, ang nagre-request ng for budget, yung proposal niya for budget ay si Vice President Sara Duterte. Kasi nagsisimula na sila, nag-allocate na sila ng mga budget. Kasi after that, ipapasa na sa Congress yan. Ang Congress kasi ang mag-allocate mga budgets for all departments, all agencies from the President down to whatever. Ito ngayon. Nagkataon naman, ito na ngayon, si Risa at saka si Sara ang magkatapat ngayon. Tinatanong kasi ni Senator Risa si OVP, dalawa lang yung tanong niya. Yung una, yung tungkol sa kung saan ang mga projects, no, na paglalaanan ng parang I think 2 billion budget na request ng OVP. Kung saan ang mga projects na ito, may sinabi silang dalawang departments, dalawang projects Isang burials, tapos I don't know, isa sa medicine, whatever. Basta dalawa. Ang sabi naman Senator Risa, these are already ito kasama na sa mga requests. Parang copycat. Duplication ng mga projects ng DSWD, ng ibang agencies, mga major agencies. So nagsasuggest na naman Senator Risa na baka makahanap sila ng iba pang projects na suited, no, para sa Office of Vice President para hindi mag-duplicate. Kasi kapag may duplication, ang hirap kasi noon siyempre hingi dito, tapos hingi doon, pareho lang naman ang kanyang purpose. Kumbaga tama naman yung point na baka makahanap lang. Pero ang sinabi ni Vice President kaya ganoon daw, ay minsan daw may hihingin sila kapag alam na lamang nila na sa opisina ni Vice President, hindi nila in-honor. Kaya gusto niya ng sariling budget for her. Kasi kaya sasabi niya lagi niyang tutumbok, pinupoliticize yung budget. Kumbaga kasi ina-advance thinking na niya. Kasi defensive na siya kaagad, no? Kasi I don't know kung nangyari sa kanila yan in the past. Naalala ko dati nung presidente ang tatay niya, di ba? Magkano lang budget ng OVP? 600 something million lang. Samantalang sa kanya 2 billion kulang pa. At ang nakakatawa, dito taga ako natawa, nahulog taga ako sa aking kinauupuan. Nung tinanong na siya, kasi nakapaloob sa kanyang request, meron silang 10 million pesos na gustong kunin from the Office of the Vice President para ibayad. Di ba? Para ibili ng mga libro. Na authored by VP Sara, entitled Ang Kaibigan. Para sa mga primary students, para sa mga students ng mga remote areas. Which I think has a good cause. May maganda naman sana. Kaya ang problema dito is that andun ang kanyang picture, doon sa libro na yun, tsaka andun pangalan niya, that is all over the book. So, syempre, it doesn't look good naman. Doesn't look good. Kasi, syempre, that is obviously politicizing. Kasi, syempre, pero inunahan naman niya si Senator Risa Hontiveros. Kaya, parang feeling niya, pinopoliticize na ang budget about these books because sabi niya, kasi nandun ang picture ko. Tapos, syempre, yung mga bata, syempre, malaman ng mga magulang, mga buboto. Alam mo, inunahan niya si Senator Risa Hontiveros about what she thought of it, na feeling niya it was politicized. Simple lang naman ang tanong ni Senator Risa ilang libro ang pwedeng ibili sa halagang 10 million na yon at kung ano ang content ng libro para at least malaman ng taong bayan kung para saan yung 10 million budget na para sasabi ng libro. Diyos ko, she went to town. Nakakakuyot yung sagot niya. Wala. She was out of order. Ibang kanyang sagot. Ang sagot niya, in 2016, tumawag sa akin si Senator Risa, humingi ng boto, humingi ng tulong. Tapos yung tinulungan na namin. Ngayon siya pang una-unang kumalaban sa President Trudeau. Darling, ang tinatanong ng Senator Risa, kung ilang libro ang ibibili sa 10 million na budget na nire-request mo at kung anong content ng libro, ano ibig sabihin ng ano ang nilalaman ng libro. Hindi ano. Diyos ko, kaloka ka, VP Sara, abogado ka pa naman. Diyos ko, hindi mo naintindihan ng tanong o tagang ini-evade mo na kasi galit ka, buwisit ka kay Senator Risa Hontiveros. Simple lang yun, Senator VP Sara. I just go, even your slightest mind, even a grade 2 student on her right
on his right comprehension, would be able to answer those two simple questions. Kung saan-saan ka napunta, talagang you wanted war. Obviously, pikon na pikon ka, buwisit na buwisit ka. Ang problema lang sa'yo, Vice President Sara, you're not good with communication skills. Alam mo ba, importante, alam mo yan sa chatro, importante ang ang voice acting. Kailangan maramdaman ng tao. Si Risa Hontiveros has, Hindi, si VP Sara. has a beautiful voice acting. Sino? Si Risa, Si Risa, so good. Yes, Diba? Ang galing kasi syempre maramdaman mo kung saan siya papasok, kung saan siya medyo hyper. Ikaw, isa Kumbaga, you always end your statement na bagsak na bagsak. Parang hindi mo alam na galit ka na pala. Kumbaga, you cannot even compose a straight sentence. Alam mo yung ganun dating? You're very tentative in what you say. With Very vague. With the two questions lang, pinahirapan mo pa ang bansa. You were watched by the whole world. Vice President ka. At kita nung sabihin mo na you're not planned to run for president, we don't believe you. We believe that you're running. Maaaring sa isip niya ngayon, ayaw pa niyang tumakbo, di ba? Sa ngayon, pero maaaring magbagong isip niya. Diyos ko, parang tatay din niya yan. Naalala mo dati, sinasabi hindi tatakbo. Last minute, tumakbo. Kahit siya rin. Di ba, inamin niya na when, di ba, convince siya nila Senator Amy Marcos, tsaka then, of course, Senator Bongbong Marcos, na to run as Vice President under their wings, magkasama sa unity team at continuity team, whatever it is, Di ba, ayaw na tumakbo. Pero last minute, tumakbo siya kasi kailangan daw ng tulong ni Bongbong at saka na Amy para manalo si Bongbong, kailangan dun siya. Para bang masyado nga siyang self-serving Nung sasabi niya, mayor pala siya, hinahabol na siya kasi alam mo na popular sila. Pati naging vice president siya ngayon, kahit halimbawa hindi siya takbo, sabi niya, until the time na nakaupo na kung sino nakaupo by that time, ay habulin pa rin daw siya nila Bongbong Marcos kasi kailanganin siya. Alam mo, parang kakailangan ng kanya. They were confident. Sobrang confidence niya sa kanyang sa mga surveys na lumalabas. Actually, bumabas siya Bumabas siya, laki ng binagsak ng kanyang sa survey ng kanyang popularity. Though mataas pa rin compared to many, pero bumabas siya ng malaki abruptly, from the former ratings na down to 40 plus na lang. Does it matter? It does. It does. Pero yun lang talaga, Senator, Vice President Sara, alam mo, you should know where you stand. Dapat inaalam mo yung tanong. Dapat sinasagot mo na maayos. Hindi ka dapat barubal. May nasabi mo kanina, dati yung Vice President natin, si Vice President Leni Robredo. Na ganyan din. Halos wala nga siyang pondo. Halos wala nga siyang pondo. Oo, pero napatakbo niya. She was happy with what's given to her para ipatakbuhin. At saka, tama naman Senator Risa Hontiveros ang daming projects. Actually, ang alam ko dati, mga Office of the Vice President, they take care of the housing. Housing, yung mga pag-ibig na. Under yun sa kanila. Panahon na Binay, nila Noli de Castro. Oo, kasi malaking bagay yun. Para sa, dapat yung pakialaman nila kasi major, major need. Pangangailangan. Ng taong bayan. Pero ipapipilitan mo yan napakasimple, burials, Diyos ko, tsaka medicine, may PhilHealth naman. How ironic noong si Vice President Leni Robredo ay nabully ng presidente. Ng tatay niya. Tapos naging vice president siya. At hindi mo na-expect na ganito mag-akalalabasan dahil magkakampi sila. Unity team silang dalawa. Pero ngayon parang bumabalik yung kung anong naranasan ng dating vice president. Yun ang nararamdaman ng mga Duterte sa feeling ko. Parang feeling nila, binabalikan sila. Kumbaga sila lang yun. Alam mo, actually, napaparaning lang sila Napaparaning sila kasi sabay-sabay ito. May mga ICC na pinakarap ng kanyang ama, na balita ko, pinadala na ng sulat si Gerald De La Rosa ng ICC to explain. Tapos yung mga drugs issue na ibinabalik ngayon sa kanyang brother, si Congressman Pulong Duterte, at sa kanyang ama, at sa ibang mga kasama nila. Kumbaga kasabay-sabay, so feeling nila they were being ganged up. At probably, malay mo baka totoo nga, pero you should fight your battles well. Kumbaga, instead of fighting other people, kumuha ka ng kakampi.
Kung sinagutan niya, halimbawa, yung tungkol sa pagkakaibigan, tungkol sa libro, it's all about friendship. Nung tinanong siya sa Senator Grace Poe kung para saan ba yung libro, ano bang laman ng libro, sabi about friendship. Di tapos, ang pag-usapan na lang ngayon kung maaprubahan ba ito ng Congress na bibili ng libro na yon na may mukha niya sa cover o sa back cover yata ng libro na parang early campaigning, parang campaign material na doon niya ipaliwanag kung yung ba ay para sa early kampanya. Kasi pag hindi siya nakapasa, obviously, hindi bibilhin ng government yung mga librong yon. Pwede niya ipamigay, siyang magpondo. Sarili niya, pamigay niya ng libre. Kasi sabi niya, hindi naman daw talaga binabayaran yung libro, yung publication lang daw, yung paggastos sa publication, ang cost lang daw na binabayaran ng 10 million na yon. Na yung mga ganitong hearing, no, talagang dapat talaga pinapublicize. At pero may mga hearing na dapat sila lang. Pero Pang in aid for legislation like yung nangyayari kay Senator Jinggoy. Pero ito parang nakakatulong. Pero ito nakakatulong ito because lalo budget hearing ito Kailangan transparent sila Maganda yung mga debates nila at saka di ba maganda yung mga pero hindi para siraan. Hindi para sumira. Alam mo, hindi dapat na iniisip yun. You should be very objective on everything. Like halimbawa tulad niya, hindi mo naisipin na kasi hindi ko tinulungan sa nakarang election, hindi tumulong sa amin, kaya hindi kaya alam mo, VP Sara, baka the more ka mawala ng pondo pag ganyan ka ng ganyan. Kasi naalala mo dati, parang kulang na lang, bigyan na lang ng piso si VP Lenny, remember? Noong panahon ng tatay mo. Pero mabait pa rin ang administrasyon ito sa iyo. Bibigyan nga ng 2 billion. That's too much money, Malaki allocation yun para sa Office of the Vice President. At yun na naman gagamitin mo lang naman 2 billion sa abot na makakaya ng perang yun Hindi ka naman mag-aabono din Ano ba problema mo? Diba? Tinanong ko lang, content ng libro, nagwala ka na, nag-tantrums ka na. Diyos ko, para ka namang bata. My God. Sabagay, you sound like a kid when you talk. Hindi naman sa akin, at least na sasabi niya yung kung ano nasa puso niya, naiintindihan ng tao kung paano yung nanggagaling sa puso niya. Naintindihan lang out of context. Yeah, out of context. Naintindihan ng mga DDS niya. Pero for the other people, they find it bullshit. Yeah, marami mga DDS na sumusuporta sa mga Duterte pa rin na nanonood sa atin. Yun lang sasabi natin. Tulungan niyo si Idol Sara ninyo na to say pero things objectively. Huwag tayo makablind. Kung anong tanong, sagutin mo na maayos. Huwag kang baruban. Kasi hindi porke mas mataas ka sa senador, ay pwede mo siya bastusin. Babalik ka ni Risa Ontiveros. Kita mo, nakatikim ko tuloy ng dialogue na our resource person is having an attitude, I don't appreciate it. Yung behavior niya. Tapos ganun din. Ibinalik mo lang din kay Senator Risa Ontiveros na sinabi niya kasi ayaw mo rin ng kanyang attitude at behavior. Ang may problema dito, kayo po VP Sara, kayo po may problema. Panoorin yung video. At yung mga naloka ako, yung mga kampi niya, saka nagpapalabas, yung mga vloggers nila, ay pinalalabas na nilampaso ro ang tapang daw ni VP Sara, nilampaso ro si Senator Risa Ontiveros. Doon ako nalulungkot na kakalungkot mo. Ganun pa lang perception nyo. Yung pa yung understanding nila sa mga ganong what's happening to you guys? Hindi yung matanggap na your idol was wrong. Dapat tulungan nyo siya to make it right. Marami na naman magkokontra sa mga views and opinions natin bawat isa, pero we will still continue respecting kung ano man yung views nyo at ang opinion nyo sa mga bagay, but this is our opinion and this is our point on the things that we saw and we watched sa Senate hearing with that hearing ng pagdating sa budget. Yun. My gosh. Yun. Di ba walang budget? Yun. Sa mga hindi pa namin subscribers, muli, inihingi namin ang pagsasubscribe ninyo. Yes, okay. Saya-saya lang. My gosh, a beautiful Sunday. It is. And diretso na tayo sa ating next, ang latest bihis ng showbiz. Alam mo, marami nakakamiss kay Liza Soberano tsaka kay Enrique. Marami na. Maraming kinilig sa mga yan. Ako, si Daddy Doc, Percival De Leon, #1 fan niya ni Enrique Hill. Nagtatanong palagi, kumusta si Enrique Hill? At ako naman, syempre, gandang-ganda ako kay Liza Soberano. But she's now in the States, She's working on some projects sa Los Angeles, si Liza Soberano. At she has some businesses pala in America. At ang nakakatuwa, yung mga fans nila, nakita ko lately sa isang post na isang fan, na sobrang happy nila because every time may post si Enrique sa Twitter, sa Instagram, or wherever, at si Liza, they both
naglalagay sila ng like, they like at taga-heart. Naibalita ko Tuwa-tuwa si sila. Enrique Hill kasi parang nag-semi-retirement na siya sa showbiz. Really? Kaya pala hindi siya visible lately, no? Recently na yung pelikula niya na I Am Not Big Bird, kaya kinuha niya yon kasi isa siya sa mga producers. Pero nagkumita ba yon? Kumita na eh. Kumita naman, no? Kumita In naman. fairness. Oo, pero ako hindi ko siya masyado nagustuhan. Hindi ko napanood. Napanood ko siya pero hindi ko siya masyado nagustuhan. Pero at least kumita kahit paano. Ay, very good. And balita ko na si Enrique Hill ay nagba-buy, build, Buy, and build, and sell. Oo. Buy, build, sell. Real estate. real estate na probably. malakas ang kumita. I'm sure Kasi naman, halimbawa, my God. isang property bibili niya lang na ganitong halaga, tapos ipapadevelop niya. Tapos pag siya ang bumenta na, yung premium nung binebenta niya, dahil sa pangalan at sa image status niya, niya. image niya, tumataas. Gano'n naman talaga eh. Yung mga malakas magbenta dyan, yung mga celebrities. Di ba yung iba nga dyan bibili, matirhan na nila. Si si Mother Ricky Reyes dati was into buy, build, and sell din. Titirhan niya, bibili niya, pero mahal niya nabili. Papaayos niya, pagagantay niya, tapos naibibenta na mas mahal. Mas mahal. Gano'n din si Chris Aquino for a while. Di ba she planned to do that before? At I don't wonder kung kay Enrique Hill ginagawa niya yan kasi malaking pera talaga ang real estate. At saka pera. namimiss na siya ng maraming mga fans niya, pero dahil nga maganda pa rin naman ang buhay niya at kumikita pa rin siya, mas pinili na niya manahimik. And the movies are scarce, di ba? Walang major productions na produce left and right ang mga pelikula tulad nung before pandemic. Kaya tama itong ginagawa niya, she ventured into businesses para may fallback siya at malaking kita talaga Mas dyan. malaki. At Tapos hindi pa ma-pressure. wag lang niya totally talikuran ng showbiz. Dahil mamimiss siya. Mamimiss siya. At saka, pang-maintain din ng pangalan niya. Yes. Ikaw, OT Jans, namimiss mo ba si Enrique Enrique Hill? Hill? You can like do your comments there para at least mali mo, mabasa ni Enrique Hill to. At bumalik sa. Kasi meron isang teleserye, di ba, na pag-usapan na natin dati. Yung teleserye nila DJ, nila Daniel Padilla, siya, at mga iba pang mga artista. Tapos, Yes. nag-beg off na siya. Oo, kasi nag-beg off siya, tapos papalitan yata dapat siya ni Arjo Ni Arjo Ataide, yes. Kaya lang si Arjo, hindi rin makapag-decide for the moment. Sa dami ng mga commitments sa niya. commitments niya. Because As a congressman. May congressman siya, 3 times a week siya kailangan nasa sa Congress. So, hindi may bigyan schedule niya at that time. So, ang ginawa yata, medyo na-shelve yata itong project na ito. Oo. So, hindi natuloy. Tapos nakita ba si DJ, si Daniel Padilla, lumamlam talaga ang karir niya after what happened between him and Catherine. Medyo. Pero sa ngayon naman, ako I don't wonder kung bakit hindi masyadong makasipa ang mga karera ng mga artista, both men and women. Because nga, hindi ganun kadalas ang mga pelikula ngayon. Wala masyadong teleseries, wala masyadong trabaho. Basta ang importante lang ay nasa-survive nila. Kumbaga, it's not a matter of who's more popular now. It just so happened kasi na medyo visible lang si Catherine because she's doing a project with Alden Richards. Other than that, wala naman siya ibang project eh. Lahat naman sila, they're suffering from here. From the post-pandemic, di ba, na wala ng pera masyadong tao, hindi lahat ng mga pelikula ay kumikita. That's why nag-iingat yung mga producers. Ang sinasabi ng mga netizens na dahil nga yung mga maka-Catherine, di ba, parang kinarma or whatever si DJ dahil nga sa ginawa raw niya kay Catherine. Pero nakakalungkot na ganoon ang sasabihin mo sa tao. Alam mo, that's not fair. That's not fair. Because, kumbaga, we're not here para mag-condemn ng tao na sabihin natin na nakarma siya. Kumbaga, we're not in the right position to say so. We are looking forward na aangat pa bigla at biglang aariba ang karir ni Daniel Padilla. Alam mo, hindi mawala yung batang yan eh. Kasi, Diyos ko He'll naman, stay. naghiwalay lang sila. Diyos ko, siyempre naniwala na makarma si Daniel is yung mga makakatrin. Ang mga makadaniel naman still believe na si Daniel would still go. May girlfriend Lalaban na ba siya, yan. eh? Ha? May girlfriend na ba si May balita napanood ko yata sa isang parang may nabanggit sa kaibigang OG Diaz that there's this girl named Amanda na para bang ang lumalabas yung pangalan niya as bagong girlfriend ni Daniel Padilla. Pero hindi rin siya sure si OG. Hindi pa niya na-confirm. Nababasa lang din daw I tried to niya. ask some people na close kay DJ, parang hindi naman ganoon kaseryoso or baka they were just dating or Baka they were just
bachelor friends. lang. Alam nga naman magmukmuk si DJ, kasi Totoo. si Catherine. Siyempre maghanap ng ano yan, kadate. Diba? Lalaki yan. Si Catherine may be able to control herself kasi babae yan. Hindi naman, normally naman ang mga babae ay medyo, medyo matagal. Diba? Matagal bago magpalit. Diba? Normally Yun, sa mga nakakamiss kay Enrique Hill at kay DJ, mali mo, isang araw magkasama na talaga sila sa isang teleserye or meron silang kanya-kanyang project. Oo, magkakaroon yan sa mga fans ni DJ, just hold on. Sa mga fans si Catherine, malapit tayo palabas ang pelikula nyo ni Alden. Kumbaga, kaya abangan ito. I am excited. Supportan nyo. Supportan natin. Lahat ng projects nila. Huwag na yung mga karma-karma dahil hindi matutuwa yung mga karma-karma sa kanila kasi it's too early to say that. It's too early to say that. Pag talagang nalugmok na, doon nyo sabihin na karma yan. Diyos ko, huwag naman. That's not fair. Napaka-ungodly no, papag-God sa inyo yan. Okay? Yes, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Tapos i-share ninyo, di ba, para dumami tayo, para mas marami tayong mapag-uusapan. Tsaka ipindutin nyo yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga latest videos. At dahil madalas live tayo. Di ba? Madalas live kami. Yes, invite natin mga OFWs natin. Team Replay, mga Team Pakulay. Team Abroad. Yes, Team No Skip. Team Balik sa Umpisa. Oo, lahat ng team. Pati basketball Team U, di ba? At ang E-Team. Yeah. Dahil dyan, siyempre, maraming salamat sa ating sponsor, ang Mamu Bebu! Yes, ang body wash na ginagamit namin, dapat gamitin nyo rin kasi ang bango-bango nito sa inyong banyo. Nagpapabango sa kabuuan ng inyong banyo. Aside from that, siyempre, Mamu Bebu ay mabibili sa Shopee, sa Lazada, and sa TikTok. Oh my gosh. At meron ako, bilhin nyo, charot. Yeah. Diba? Hinihintay na nila ang blind item! Yan na! Ito na. Ito yung sequel ng dating blind item ko. May pa-sequel! Kala mo pelikula lang may pelikula sequel. at saka stage play lang. Ang blind item ay meron din. But I don't want to be an apologist no, para sa aking sequel ng blind item na ito. Kasi naikwento ko dito na may isang gwapo matinee idol. Gwapo, sikat. Di ba? Na nag-travel to Japan kasama isang sexy star na kasama niya sa kanyang management company for a show. Di ba? Nag-show siya sa Japan. At di ba naalala yung kwento ko na nung gabing yun ay nilasing Sa isang episode natin yan, naalala ko nga. Naalala mo, Oo. ng female sexy star na kasama niya sa kanyang company. Itong si matinee idol, nilasing, pinainom. At kinagabihan ay, di ba, hinada niya. Siya pa yung babae pa. Yung babae pang nakipag-sex doon. Pag may alak, may balak. Mismo, at siya mismo tagang babae, tagang siyang bumalak. shooting So in short, naka-affair doon niya ito si lalaki. At binidyohan daw niya ito. Pero na-control lang daw yon kaya hindi kumalat. Pero ano ito? May nakausap ako na isang production staff na nakasama nitong matinee idol na ito sa isang lock-in taping. Okay. Itong production staff na ito, lalaki ito at least hindi ito bading, hindi ito babae. Nakasama niya sa room, sa lock-in taping na yon. So kumbaga, magkaiba lang sila ng kama sa loob ng room na yon kasi syempre limited ang mga rooms, diba? Kasama siya doon kasi interested guy naman ito Ngayon, pag kinaumagahan, kasi may mga nagtatanong sa kanya kung Dax ba si si Chenes. Siyempre lalaki siya, hindi naman siya interesado. Pero napapansin niya paggising sa umaga kasi naka-boxer shorts ito si matinee idol. Buti ko na masabi yung pangalan. Si matinee idol naka-boxer shorts na white. Siyempre, nasisinagan niya yung bukol. Yung bukol ni matinee idol. Talagang national anthem. Nagna-national anthem. Siyempre, pag umaga, diba, pag bagong gising, nag-national anthem. Talagang jelag. Diba? So, sabi niya, malaki. So, fake news yung ginawa ni yung sinasabi ng isa. Oo, ng sexy star na yun. Alam mo, sexy star na to. Hindi rin. Baka masyado lang siyang baka siyang reyna ng paluwagan sa kanilang probinsya. Di ba may mga
hulugan, parang kooperatiba. Baka masyado lang siyang ganon. Kasi parang may lahi naman itong lalaki na to. Oo, kaya feeling niya maliit kasi nga, ano na siya, kamag-anak siya ni Malu. Malubari. Ay, Malu. Diba? Ang hina-hina mo, Pangkoy, ah. Kasi Oo. Diba? Kaya ako inisip ko lang, baka para doon sa sexy star, hindi ganon ka. So, fake news. Pwedeng hindi. Pero para sa atin, parang fake news naman. Kung ducks ito according to a male friend, maniniwala ako doon sa lalaki, hindi man siya interesado sa, siyempre, kapwa niya yun, di ba? Kaysa sa babae. May hinihingi sila, oh. Anong hinihingi niyo mga OT dyan? Chloe na. Hindi yung girlfriend ni ni Yulo, Hindi, Chloe. Ano na yung Chloe mo? Makinis ito. Pero pag-usapan na natin yun, Oo, diba? meron Baka may connect nila. May connect nila sa dating Merong I sa pangalan at apelyido. Meron. Oo, alam mo na, Pangkoy. Yung babae kasi yung nagbalita na maliit daw. Yung babae, babae baka malulang talaga siya. Anong may clue ka sa kanya? Yun sa babae dati? Oo. May kasawa na yun eh. May kasawa na siya. Kinasal sa Boracay. Okay. Kinasal sa Boracay. Kinasal sa Boracay, mga OD. Sexy star. Yun! Hindi siya bold star, sexy actress siya. Yun. Naway nag-enjoy kayo sa maliit na huntahan natin. Malamang na row 4 si Miss Nugs. Mukhang hindi. Mukhang hindi? Alam nila. Sige nga. Yun, maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal at sa patuloy niyong pagkukwento sa inyong mga kaibigan na meron kayong bagong tambayan. Sa pagmamahal ninyo ay dumadami at lumalaki na tayo at papunta na tayo doon sa inihingi natin na 100,000 subscribers. Sa pagmamahal nyo yun, sa YouTube natin, sa Facebook, at sa ating TikTok at sa IG natin, maraming salamat. Yes, maraming salamat. Siyempre, gusto ko mauna na ako, ha? Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay, gusto nang mauna. Pero sabi ko sa kanya, ito muna, magko-closing muna tayo. Baka sabi mauna, baka manjigok. Hindi. Hindi ako matitigok. Tagal mo yan ako. Nanay Jobert Sokal dito. Maraming salamat, anak. Direct Chops Manansala, of course. Now, thank you very much for watching. At saka, thank you for sharing your thoughts, your opinions. Kasi sabi nga natin, alam mo, it's not hard to be true to yourself. Actually, you don't have to exert so much effort tsaka muscles, no, para maging totoo. Kaya minimize, di ba? Minimize the muscles, di ba? Just smile, tell the truth, and be happy. Kasi pag telling the truth, mas nakakapag-share ka ng wisdom. Yes. Ako na ang natutunan ko ngayon sa pinag-usapan at kwentuhan natin ngayon ay tungkol kay Alice at saka kay VP Sara, no? Minsan ay kung ano yung mga bagay na itinanim mo talaga o mas madalas, yun talaga aanihin mo. Dapat palagi tayong iisipin muna kung ano itatanim natin, kung ano ang ibibigay natin sa ibang tao dahil babalik at babalik yun sa atin. Maaaring maganda dahil maganda ang itinanim at maaaring yung kung anong pangit ay yun din ang makukuha mo. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Thank you. We love you. Bye, Pangkoy. And I'm Leanne Miklat. Napakaganda. Alam mo, dahil kung tumangkad ka ng konti, sasalik ka sa binibining Pilipinas. Alright, kapatid ko yan. Maganda talaga si Leanne Miklat. I swear. Yan. Bye-bye. Bye. Take care. Love you guys. Mwah. Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama si Jobert at Derek Chops. Sila